Ika-23 kabanata, ang piknik. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Baklad, panghuli ng isda. Naman daw, tiningnan kung may huling isda. Gulilat, nanlaki ang mata dahil sa gulat. Igaod, isagwan. Kawaksi, mga kasama o kasapi sa isang grupo o samahan. Silong, sa ilalim o ibaba ng isang bagay o lugar. Kundiman, tradisyonal na awit na Pilipino na may malalim na damdamin ng pag-ibig at pasasalamat. Bangkero, taong nagsasagwan o nagmamaneho ng bangka. Maaga pa lamang ay naghanda na ang mga dalaga, kabataan at ilang matatanda para sa piknik. Bitbit nila ang mga bakol na may lamang pinggan at pagkain. Ang mga bangka ay pinalamutian ng mga bulaklak na lalong nagbigay ng kasayahan sa okasyon. Kasama ni Maria Clara ang kanyang matatalik na kaibigang sina Iday, Neneng, Sinang at Victoria. Habang naglalakad, masaya silang nagbibiroan at nagkukwentuhan. Minsan ay sinasaway sila ng mga matatandang babae, ngunit hindi pa rin napipigilan ng kanilang kasiyahan. Sa pagsakay sa bangka, naghiwa-hiwalay ang mga kababaihan upang hindi ito lumubog. Samantala, ang bangkang sinasakyan ng mga kalalakihan ay nagkaroon ng maliit na butas, kaya napilitan silang lumipat sa bangka ng mga kababaihan. Si Crisostomo ay tumabi kay Maria Clara, habang si Albino naman ay naupo sa tabi ni Victoria. Dahil dito, ang mga dalaga ay biglang natahimik sa hiya. Ang naglayag ng bangka ay isang binatang may matipunong pangangatawan, matikas na anyo, mahaba ang buhok, kayumanggi, at siksik sa laman. Si Elias. Siya ang nagsilbing piloto upang tiyaking maayos ang kanilang paglalakbay sa ilog. Habang hinihintay na maluto ang agahan, tinugtog ni Maria Clara ang kanyang instrumento at kumanta ng kundiman. Maya-maya, ipinaalam ni Andeng na kumulo na ang sabaw para sa pagluluto ng isda, kaya nagsimula ng manghuli ng isda ang mga binata. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, wala silang mahuli, kahit isang kaliskis man lang. Sinubukan ni Leon, ang katipan ni Iday, na gumamit ng panalok, ngunit wala pa rin silang nahuli. Ayon sa ilang mangingisda, may buwaya sa ilog kaya wala ni isang isda ang lumalapit. Upang malutas ang suliranin, tumalon si Elias sa ilog upang harapin ang buwaya at matiyak na makakahuli sila ng isda. Nag-alala ang mga kababaihan, natatakot na baka mapahamak siya. Ngunit tiniyak ng ibang kalalakihan na bihasa si Elias sa paghuli ng buwaya, kaya hindi na sila dapat mag-alala. Makalipas ang ilang sandali, nahuli ni Elias ang buwaya, ngunit ito ay higit na malakas kaysa sa kanya. Nang makita ni Crisostomo ang laban, agad siyang kumuha ng punyal at lumundag sa tubig upang tumulong kay Elias. Ilang saglit ang lumipas at namula ang tubig sa ilog. Isang anak ng mangingisda ang tumalon din, may dalang gulok. Maya-maya pa, lumitaw mula sa tubig sina Elias at Crisostomo na kapwa ligtas. Lubos na nagpasalamat si Elias dahil sa pagsagip sa kanyang buhay. Nang makita ni Maria Clara na ligtas si Crisostomo, agad siyang nakahinga ng maluwag. Pinagpatuloy ng grupo ang pangingisda at sa pagkakataong ito, marami silang nahuli. Matapos nito, nagtungo sila sa isang gubat na pagmamay-ari ng mga Ibarra. Sa ilalim ng malalabay na punong kahoy, sa tabi ng batis, sama-sama silang kumain at nagpatuloy sa kanilang masayang piknik.